tayo po'y pinalad na muling makakausap ang mismong hepe ng Land Transportation Office na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Asek Lacanilao, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Magandang umaga po, Sir John. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Ito nang una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon muling maabala sa ganitong busy Friday morning at direktang katanungan na po kabilang ang LTO sa tinatawag na mukhang mga ahensyang nababalik ang red tape at maraming natatanggap na issue. Asik Lacanilao, ano po ang reaksyon nyo dito? Totoo po yan. Yung study na yan kinonduct po ng January and August, hindi pa po tayo nakaupo dito. Totoo naman. Kaya po sa amin, todo-todo, araw-araw, double effort kami para i-reform at ayusin yung magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Bali, ano ko pa lang pang 5th week ko pa lang. Right? Opo. Kumbaga, in short, ibig sabihin, Asik Lacanilao, dinatnan mo na yung bagay na yan. Opo, talagang matagal po ang alam nyo sa totoo lang. Maraming naupo sa LTO, mga dating general, mga abogado, pero walang nangyari sir Nangyari, naging talamak ang corruption, hindi na iayos. Kaya kami, hindi malayo yun maraming reklamo. Kaya kami po puspusan para ayusin itong LTO na maiayos natin ang maiwas dun sa mga ganyan. Po. What in particular na ikang division or bahagi ng LTO with your indulgence, Asik Lacanilao, ang nakakatanggap ng sinasabing matindi ang red tape at maraming reklamo, Asik Lacanilao? Yun hong pagkuha ng driver's license tsaka ho sa mga sasakyan registration. Yun hong driver's license kita nyo naman nung nakaraan yung OFW natin sinisingil sila 6,000. Ngayon binalik namin sa 500 kung ano lang yung binabayaran sa Pilipinas. Yun lang ang babayaran ng OFW. Yun po. Tapos pangalawa, yung mga registration, yung mga narirehistro na talo na sasakyan o yung may mga encumbered na illegal na binuburay encumbrance. Nahuli po natin yung mga yan. At yun nga po, ngayon po may mga tao na kami, empleyado, opisyal ng LTO na sasampahan ng mga kaso. Sabihin, wala kayong sinasanto sa hangarin yung malinis ang LTO, Asik Lacanilao? Wala po. Ako naman po, parati ko nga sinasabi, trabaho lang, hindi po kami politiko. Gusto namin ayusin to kasi direktiba po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan at ni Secretary Giovanni Lopez na ang ayusin yung burahin, hulihin yung mga involved sa corruption na nasa loob ng LTO. Speaking, Asik Lacanilao, nung magandang ikangay naging resulta nung pagnunumbalik nung pagbabayad ng OFW sa tamang fee, mukhang maganda yung resulta sa Hong Kong. Tama po ba, Asik? Opo, hindi lang po sa Hong Kong, pati sa Singapore at Saudi Arabia, okay na po lahat. Marami pong mga kababayan natin na natuwa at na-renew nila yung license nila, hindi sila nagbayad ng mga additional fees kung ano lang po yung fee ng renewal sa Pilipinas. Malaking bagay po sa kanila yon. Po. At anong plano nyo? Kung magandang ganyan ang resulta, palalawakin nyo pa rin ba sa mga abot ng makakaya sa mga OFW sa iba pang bansa? Lahat po. Simula po hanggat ako po ang nakaupo, lahat po ng mga programa po ng OWA ni Administrator PY, kami po yung kapartner niya. Iikot kami sa buong mundo na programa ng OWA at i-conduct po namin yung renewal ng license nila na sa ganong halaga lang. Hindi yung kagaya po dati na ginawa nilang negosyo na naningil ng sobra-sobra sa taong bayan. Sama ng loob. Po. Right, isa sa mga controversial ngayon mukhang simula Monday, December 1, Asik Lacanilao, maraming tatamaan ito. Hindi na papayagan o bawal nang magbiyahe sa mga major thoroughfare ang mga e-bike. Opo, totoo po yan. Kahapon po kasi sa Senate budget hearing, may concern si Senator Raffy Tulfo. Totoo naman. Kasi ako nga muntik makabangga ng e-bike Bigla hong tumatawid sa main highway. Kaya po, ano po ako,
sumang-ayon ako sa kanya kaya sinabi ko nga po kay Secretary Giovanni Lopez, Sir, maghulihan na tayo ng December kasi Hmm. kung hahayaan po natin ito, Sir, marami pa ring maaaksidente, maraming mamamatay diyan. Kaya although marami po tayong kababayan na magagalit sa akin sa totoo lang. Pero okay lang po na magalit kayo sa akin at least ligtas naman yung buhay ng inyong pamilya na naiwas po sa aksidente. Hmm. Kaysa naman po na pinabayaan natin yan tapos na-aksidente, namamatayan tayo. Po, Asik lang kanila, linawin ko lang lahat ba ito? Kasi may mga e-bike na ginagamit sa negosyo, tumatahak sa national road ito. So pati ba sila sa pool? Yun pong mga e-bike na gumagamit ng 4 wheels, 3 wheels, at 2 wheels na tumatakbo sa major highway or secondary road. Pagbabawalan po yan. Paano po yung mga nagnenegosyo na yon? Hindi na sila makakadaan doon sa national road, major thoroughfare? Paano po? Opo, meron pong yun nga po yung road safety. Ang importante po dito yung road safety. Mhm. Alright, Opo, mukhang marami kaya- ang magagalit sa'yo dyan. Opo, okay lang po at least naman sila ay hindi napapahamak. Kaysa naman po sila ay maaksidente, yun po. Right. Sa pang kontrobersyal, mukhang na-question ang iyong credibility at ang pagiging qualified mo bilang hepe Oo. ng LTO Asik Lacanilao. Paki-educate nyo nga kami. Ano bang meron ka para matawag na qualified ka sa posisyon mo? Sa totoo lang, sir, hindi kasi ako makasalita kasi budget hearing yon. Dati po ako, although nasa private sector ako, car enthusiast ako, kumakarera ako sa motor, kotse, kaya familiar ko yung problema sa LTO. Pangalawa, nung ako po ay pumasok sa gobyerno, dati po akong Assistant Secretary ng Office of Civil Defense, Department of National Defense. Ngayon, after po nung ako po ay malipat sa transnational crime, ako po ay nagsilbi bilang Special Envoy with the rank of Ambassador. Mhm. Ako po ang kauna-unahang Pilipino na naging chairman po ng Arms Trade Treaty ng United Nations sa Geneva sa buong mundo. So, karangalan natin mga Pilipino na tayo yung naging chairman ng Arms Trade. Mhm. Ano po yan, nung ako po ang Special Envoy. Ang Special Envoy po, naka-relate din kami the transnational crime kasi karamihan po ng huli ko ngayon, mga smuggled na kotse. Mhm. So, marami, kagaya po na nasabi ko, ang dami na pong naupong general, na retired na general, daming naupong abogado, pero yung problema natin hindi napalitan, hindi naayos. Nga hong nakaraan hindi man ho lumabas yung corruption na nangyari dito na 946 million tapos itong mga building na overpriced, hindi naman nila nilabas Nung pumasok po tayo, in-inform natin ang publiko kung ano yung totoong nangyayari dito. Mhm. So in short, Asik Lacanilao, ikaw po ay kwalipikado dyan sa pwesto mo. Opo. Right? Ikaw ay serving at the pleasure of the President. Tama po, di ba? Yes, opo. Right. So wala na po bang ibang naging ikangay controversial na katanungan sa iyo sa Senator Marcoleta at marami po. na-satisfy siya sa sagot mo? Marami po, pati yung aking naging role nung pagpapadala sa dating Pangulo sa Hague. Pinaliwanag ko naman sa kanya ang pagiging Special Envoy Transnational Crime. Kami kasi yung ang transnational crime po at yung Philippine Center on Transnational Crime, yun yung aming operational arm. Nasa ilalim po ng opisina namin yun. Yun ho ang aming secretariat. Ang Philippine Center for Transnational Crime, yun po yung Interpol NCB Manila. So pagka po hindi capable o hindi kaya nung executive director na bumiyahe nung pagkakataong yon, kaya po ako ang nag-volunteer na wala po kasing ibang sasama. Kaya po nagkaganon. Parang ang binabanggit yata ng butihing mambabatas, yun lang ang nagawa mong may kaugnayan sa transportasyon. Tama ba? Asik Lacanilao? Hindi naman po kailangan na sa transportasyon kasi marami po kaming mga accomplishments sa transnational crime, yung mga nahuli namin. Kasi sa totoo lang, sir, ang mandate ng LTO tatlo lang. Registration, license, and enforcement. Kaya sa amin, sa enforcement, ang dami pong accomplishment namin na mga nahuli. Kung matatandaan nyo yung mga container ba na nasa Camp Crame na mga smuggled, kami po nakahuli noon.
with the coordination with the CIDG. Na dating pinamumunuan ni General Torre, di po ba? Opo, 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 opo. Right? Ano pa po ang mga inaasahang hakbang ng LTO sa pamumuno ninyo para ika ngay once and for all matanggal sa listahan itong LTO sa mga inirereklamo at sinasabing may red Opo. tape pa rin, Asek? Challenge po sa amin yan. Kaya nga po ngayon, nakatutok ako sa mga regional office at district office, extension office na yung serbisyo sa tao, number 1. Kaya nga po sabi ng ating Pangulo, pagaanin yung buhay ng bawat Pilipino, lalo na yung mga nagtatransact sa LTO. Huwag niyong hayaan na pahirapan sila, yung mga unnecessary requirements, tapos fees na hindi naman kailangan, dinadagdag sa kanila. Yan po, tsaka yung corruption. So yan po yung pangunahing agenda ko para po may ayos natin. Kaya puspusan po kami kasi ngayong December walang masyadong transaction. Para pagdating po ng January, ma-roll out, may unawaan ng mga opisyal din ng LTO. Po. Bilang panghuli, with your indulgence, ano po ang may tuturing yung biggest accomplishment nyo so far, Asek? As LTO po, Po. sa LTO po, marami po. Ngayong araw lang po na ton, may huli po kami, yung Chinese na smuggler na mga sasakyan. Nahuli po namin siya kagabi at nandito po, lalabas ko nga po sa media yan. Pangalawa, yun pong isang nahuli rin po ng immigration na Chinese na nagko-conceal ng Filipino name na dalawa ang nakuha niyang lisensya. May kasabwat po na opisyal ng LTO kaya agad ko pong sinokos order kasi kailangan nilang managot dito. Kasi may national security concern po ito. Panggit mo na rin lang yung huli mo. Anong klase sasakyan yan, Asek? Mercedes-Benz po na S500. Mamahalin. Opo, mamahalin po. Alright. Sa inyo pong pagkakataon, Asek Lacanilao, baka may karagdagan pa po kayong panawagan. Lalo na po doon sa mga posibleng magagalit sa hakbang nyo Opo. simula December 1. Go ahead. Sa mga kababayan po natin na nag-i-e-bike, maaring magalit po kayo sa akin dahil sa i-implement ko ito. Pero ang aming pangunahing layunin dito ay yung road safety, yung kapakanan ng pamilya ninyo, kasambahay nyo sa bahay o yung mga anak ninyo na maaksidente sa kalye. Kaya po, kasi alam naman po natin yung main highway and secondary road ay iba po yung traffic dyan. Kaya po, ang dami pong naaaksidente. Tingnan po natin yung datos. Napakataas po yung datos ng mga naaaksidenteng e-bikes. Kaya sana maunawaan nila na ito ay para sa kaligtasan din nila. Alright, with that, maraming salamat, Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Good luck po at from time to time, abalahin namin kayo with your indulgence. Opo. Sige po. Thank Morning, you po. sir. Ingat. Thank you. Morning. Po mga kabalitaktakan, si Land Transportation Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao.